This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. Daw bago lang gisemento nga lugar sulod sa Cathedral sa KOJC compound, nakita sa ocular inspection sa pipila ka senador. Senate hearing sa Committee on Justice and Human Rights mahitungod sa naitabo sa KOJC compound, gipahigayon. NCAA basketball teams nagpakitang gilas bisan sa pictorials sa NCAA Season 100. Ito ang GMA Regional TV One Mindanao. Maayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Misangpot sa dinumugay ang pag-check sa mga basura ug kagamitan sa kapulisan nga ipagawas sa KOJC compound sa Davao City dihang nagdumili ang kapulisan nga ipakita ang sulod sa ilang bit-bit nga plastic bag sa mga miyembro sa KOJC. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sa video nga kuha sa KOJC legal team pasado alas 6 sa gabi adlong Huwebes, makita ang grupo sa kapulisan nga dunay dala nga itom nga plastic bag nga ginapagawa sa KOJC Cathedral. Makita sab sa video ang pipila ka mga miyembro sa KOJC nga daw gustong lantawon ang sulod sa maong plastic bag. Pagkataon-taon, nagkainitay ang sitwasyon tuod nagdumili ang PNP sa pagpakita sa sulod sa ilang dalang plastic bag hangtod misangpot kini sa pagdinumugay. Ang maong insidente nasubli dihang gipalagan sa usa ka police officer ang ginapahigayon nga pag-check sa KOJC member sa mga gamit sa kapulisan. Bakit yung gamit namin yung check nyo? Ginakuhaan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao ug pahayag ang Police Regional Office 11 kalabot sa maong insidente. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa 1 Mindanao. Gibasura sa Court of Appeals ang Temporary Protection Order sa Davao Regional Trial Court batok sa ginahimong pagkalugad sa PNP sa KOJC compound sa Davao City. Ano ang report ni John D. Esteban? Gibasura sa 22nd Division sa Court of Appeals sa Cagayan de Oro City ang Temporary Protection Order sa Davao Regional Trial Court Branch 15 sa Kingdom of Jesus Christ. Ang maong TPO gi-issue niadtong Agosto 27 human mi-file ang KOJC og writ of amparo sa reklamo nga wala na nasubay sa giserve nga arrest warrant sa PNP ang ilahang ginahimo. Gipaundang sa TPO ang bisan unsang lakang ulihok sa PNP nga bahad sa kinabuhi, kagawasan ug propiedad sa KOJC. Sigon sa Court of Appeals nga ang paghandle sa case ni Kibuloy sa Davao Court, dakong posibilidad matud pa nga makaapekto sa mga witness sa ilang pag-testify tungod sa kahadlok ug maimpluwensya ang akusado. Dugang sa Court of Appeals, gi-order na pod matud pa sa Supreme Court ang pagbalhin sa criminal cases ni Kibuloy gikan sa Davao City ngadto sa Quezon City. Nadawat sa KOJC ang order niadtong Miyerkules, sigon ni KOJC Chief Legal Counsel Attorney Israelito Torion. Hinuon nag-file na sila og motion for reconsideration. The siege in the KOJC is committed, no? The violations are committed rather in Davao City, then we feel that RTC Davao City has jurisdiction on the matter and we are filing an MR, immediate MR, no? Most respectful motion for reconsideration so as to give the Court of Appeals the chance to take a second look into its resolution. Daan na niya giingon nga dunay jurisdiction ang Davao RTC sa pag-issue sa TPO bisan pa man nga nabalhin na sa Metro Manila ang kaso sa iyang kliyente. Samtang gipakita ni Police Regional Office 11 Regional Director Police Brigadier General Nicolas Torre III ang pag-deny sa Office of the City Building Official sa request sa PRO 11 para sa master o building plan sa mga structures sulod sa KOJC compound. Nag-request sila Agosto 29, na-deny August 30 ug nadawat sa PRO 11 September 2 sa hapon. Kaming mga previous attempts
kumuha. During the time is ayaw namin kasi i-broadcast ang aming intention. Sumala ni Attorney Torion na subay sa balaod ang gihimo sa Okbo. We subscribe. Thank you very much for doing that because that is really in accordance with law. These matters, if they want to do that, needs judicial imprimatur. Sumala sa tubag sa Okbo nga pirmado ni acting Davao City Building Official Architect Kashayar Tugyani paglapas kini sa Section 172 sa Republic Act 8293 o ang Intellectual Property Code of the Philippines. Matugutan ra daw kini kung balido ang mando gikan sa korte. Huwebes sa hapon dihang nag-inspect ang Okbo official sa JMC basement isip tubag sa formal nga reklamo sa KOJC sa gituuhang pagkubkob sa JMC basement. Apan wala sila gipasulod sa mga pulis. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. Ako si Johnny Esteban para sa One Mindanao. Dunay ginamonitor ang pag-asa nga low pressure area sa gawa sa Philippine Area of Responsibility sa bandang Luzon. Hinuon maayo ang dagan sa panahon sa Mindanao gawas lang sa mga pagulan tungod sa localized thunderstorms. Sumala sa pag-asa ana sa northeast sa Luzon ang maong LPA. Hinuon ubos ang tsansa niini nga musulod sa PAR o makaapekto sa nasod. Apan dunay cloud cluster o tapok sa mga panganod sa silangan sa Luzon nga posibleng mahimong LPA sa mga musunod nga adlaw. Hinuon sa Mindanao makasinati og maayong panahon ang pipila ka bahin sa isla gawas lang sa mga pag-ulan nga dala sa localized thunderstorms. Base sa datos sa Metro Weather, ulanon ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region, Barm ug Soc-Sargent. Dunay kusog nga pag-ulan sa ubang lugar busa mahimong alerto sa mga pagbaha o landslide. Bukidnon Provincial Government gipailawom na ang tibok probinsya sa state of calamity tungod gumikan sa nagpadayong pagsaka sa mga kaso sa dengue sa probinsya. Formal nga gideklara sa provincial government sa Bukidnon pinaagi sa resolution number 2024-4109 nga gipailawom na ang tibok probinsya sa state of calamity tungod sa nagpadayong pagtaas sa kaso sa dengue sa probinsya. Gibasihan sa mong resolusyon ang hilabihang pagsaka sa kaso sa dengue gikan Enero hangtod Hulyo nga milampas na sa 5-year epidemic threshold nga gitagana sa DOH. Base sa dengue outbreak investigation report sa probinsya, ang 2 ka syudad ug 19 ka mga munisipyo sa Bukidnon ang nagpakita og pagtaas sa kaso nga anaa na sa kapin 5,000 ka kaso o ganaa sa 17 na ang namatay. Pinaagi sa mong resolution, mamahimo nang ma-release sa LGU ang emergency fund niini nga gamiton aron batukan ang dengue sa tibuok probinsya. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Gitayog og magnitude 5 galinog ang Glan Sarangani karong hapon lang. Sumala sa Fivox 3:39 karong hapon lang natala ang magnitude 5 nga pagtayog kung asang epicenter diini anaa sa Glan Sarangani. Tectonic ang origin niini. Nabati ang intensity 2 sa General Santos City ug Kiamba Sarangani. Hinoon matod sa Gensan CDRRMO o Glan MDRRMO. Walay natalang danyo sa mong pagtayog apan gipaabot ang mga aftershock. 5 ka personahe sa Agusan del Norte Provincial Government ang nagpositibo sa random drug testing. Gibutyag sa Agusan del Norte Provincial Government nga 5 ka personahe nila ang nagpositibo human gipahigayon ang random drug testing niadtong August 21. Sumala ni Elizabeth Marie Calo, ang Provincial Administrator sa Agusan del Norte Provincial Government, nga gawa sa 2,000 ka empleyado sa Provincial LGU, 250 lang una ang gipailam sa random drug testing. Apan dunay representante sa tanang offices sama sa Treasury, Accounting, Engineering, mga ospital nga iya sa probinsya ug uban pa. Hinuon ipailawom pa sa confirmatory drug test ang mga nagpositibo ug kung makumpirma at tubangon nila ang mga ipahamtang nga sanksyon sa lokal nga kagamhanan. Sa karon padayon sa pagtrabaho ang mga nagpositibo. Subay sa ordinansa, regular nga ginahimo ang random drug testing sa LGU
aron masigurong matuman ang drug-free workplace policy sa provincial government sa Agusan del Norte. The next move will be they will undergo yung assessment na from DOH kung anong klase sila na user. I-assess pa siya from an accredited physician from DOH. Worst case scenario is that they will undergo yung rehabilitation. Kapin 4.4 million pesos nga kantidad sa giingong smuggled nga sigarilyo ang nasakmit sa otoridad sa Alicia, Zamboanga, Sibugay. Naarang sa kapulisan ang maong mga kontrabando sa checkpoint sa Purok Euporbia sa barangay Lutiman sa Alicia, Zamboanga, Sibugay pasado alas 7 Martes sa buntag. Gilangkuban kini sa 71 master cases o 388 rims sa sigarilyo nga nagkantidad og kapin 4.4 million pesos. Sumala sa Zamboanga Sibugay Police Provincial Office, nasakmit ang maong mga kontrabando atol sa anti-smuggling operation nga gilusan sa kapulisan sa lungsod. Tulo ka individual ang nadakpan nga duha ka driver sa mga van nga gikargahan sa mong mga sigarilyo, lakip usa ka truckman human walay mapakitang dokumento sa ilang karga. Gi-turn over na sa Bureau of Customs sa mga sigarilyo, samtang gikustodiya na sa Alicia Municipal Police Station ang mga dinakpan nga wala na mihatag og pahayag. Gipasabot sa mga kadagkuang opisyal sa Davao City ang dawala niini pagpangilabot sa kasamtangang sitwasyon sa Kingdom of Jesus Christ compound sa nagpadayong pag-serve sa alias warrant of arrest batok ang Pastor Apollo Kibuloy. Base sa naunang pahayag ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte nga dili na maminaw ang kapulisan kaniya hasta na sa ubang lokal nga opisyal sanglit motulang kini sa labaw sa kapulisan ug sa presidente. Dugang pa ni Duterte nga wala siya'y laing mabuhat sa maong sitwasyon tungod na subay sa legal ang operasyon sa PNP. Apan nagtuo sabang mayor nga adunay irregularidad sa maong operasyon sa kapulisan tungod sa daghang pwersa nga gipadala. Samtang gipasabot sab ni Davao City Vice Mayor Attorney J. Melcher Kitain Jr. nga walay laing mupatunga sa sitwasyon sa KOJC kundi ang korte sa nasod. Apan nanawagan si Kitain sa mga direktang nalambigit sa sitwasyon nga huna-hunaon sab ang kaayuhan sa katawhan sa syudad. Sa ika-14 kaadlaw nga operasyon sa kapulisan sa KOJC compound sa Davao City, nagpahigayon og ocular inspection ang Senado. Atong sayro ng detalye niini pinaagi ni Argil Relator live. Argil. Sara natultulan sa mga operasyon ang hukay o bangag nga kinalot sa PNP apan natabunan na kini. Kauban ang mga abogado sa Kingdom of Jesus Christ, gisulod na Senator Ronald De La Rosa ug Senator Robin Hood Padilla ang basement sa Jose Maria College nga naa sa sulod sa KOJC compound sa Davao City. Wala na'y nakaharang ang mga pulis, dili sama sa mga miaging adlaw nga mibabag ang mga pulis sa mga taga KOJC ug media nga buot mosulod sa JMC basement. Labing unang higayon matud pa kini nga masulod sa taga KOJC ang basement, sugod nga gipatuman sa PNP ang arrest warrant kay Pastor Apollo Kibuloy ug laing upat pa kaakusado niadtong August 24. Gilayong gipangita ang matud pa hukay nga gihimo sa PNP base sa una na nga mga nigula nga mga hulagway ug videos gikan sa KOJC. Unang gidudahan ang tunga nga bahin sa basement nga dunay nagtapunog nga gitabon nga lumber. Gilayong gitabangan nga ibalhin ang mga kahoy. Gidudahan sab ang gilid nga parte. Sanglit, nakitang dili pareho ang color sa semento sa ground. Gigamita na sa mga personahe sa Office of the City Building Official ug ultrasonic concrete testing equipment ang maong semento aron mahibal-an kung bag-o ba kini o dili. Pero through the naked eye, halata na may boundary. Ito yung bago, ito yung luma. Kinabunan ng epoxy ito, itong area na ito, this is not concrete, this is epoxy ang nilagay sa top. So gina-compare lang natin yung reading ng machine from here versus doon sa original na buhos niya dito. Then later, if we need to, sir, i-chip natin. Ang sinabi dito, sir, dito daw nagmasa pero doon daw talaga yung butas. Gitawag pagbalik ang structural engineers dihang natanggal na ang mga kahoy sa unang gidudahan nga dunay kinalot. Didto na nakita ang dili samang color sa ground.
Dihang gikudkod gamit ang plastic nga tubo, nasayrang bag-o pa lang ang simento. Gigamitan na sab og ultrasonic concrete testing equipment sa otoridad. Mas ubos matud pa ang strength sa bagong buhos sa semento base sa resulta sa testing equipment. Dito, ito siya confirm talaga na fresh poured concrete. So 1 to 2 days old siya. Ang strength ng concrete natin as of now, which is less than 1,500 PSI, ang conclusion ng ating mga engineers, it's really fresh. Gimando ni Senator De La Rosa sa ukbo og engineer sa KOJC nga balbagon ang semento sa ground aron masayran kung doon na bagayoy kinalot. Dihang gigamitan o jackhammer, humok pa ang semento. Samtang nagapadayon ang pagbalbag, nakita na dayon ang mga bakal nga wala nakakabit sa semento. Samtang nagalalom ang kalot, nakita na ang color nga sama sa yuta. Sa tanaw sa konsultan sa Ukbo, gibalik lang ang kinalot nga yuta, una pa kinigi semento. In a short span of time, hindi man nila yan makompact ng maayos balik. So ma-compare natin yung compaction ng soil na original nandito versus doon. So ma-confirm talaga natin kung hinukay. Sumala sa engineer sa KOJC, wala sila gihimong kabaguhan sa JMC basement. Gituyok pa ang ubang parte sa basement. Dunay nakita nga bag-ong tapal nga giingong gikan gibuslutan pagawas ngadto sa Davao International Airport. Nakita sab ang mga nabiling bag sa semento nga matud pa gigamit sa mga pulis. Sa quarter sa basement gihapon, dihang gitanggal ang plywood nga gitabon sa pader. Nakita ang baguhay lang gisemento sa gihimong buslot sa matud pa. Dihang gimartilyo ang semento, natibag dayon kini. The activity this morning more than overwhelmingly proves that they have been illegally conducting tunneling activities here. Una kana, gisulod sa grupo ang cathedral nga bantay sarado sa kapulisan. Gi-inspection sab ang matud pa, gibuslutan sa kapulisan. Gi-istorya ni Senator De La Rosa ang mga pulis sa sulod sa cathedral. So dito pinaka base operations niyo? Diri lang nagibutang sir as per instruction kay diri ang radyo na. Gisulod sab nila ang una na nagibutyag sa PNP nga sekretong lagusan sa likod nga bahin sa cathedral. Sumala sa KOJC, lounge ug holding rooms kini nga doon na say agianan pasulod sa kwarto sab ni Pastor Apollo Kibuloy. Sa KOJC Cathedral din, may hole din doon na ginawa sila, no? And na-confirm din na yung secret rooms, hindi naman secret, daanan lang talaga yon from the holding room of Pastor Apollo si Kibuloy doon sa kabila at saka may room siya doon. Wala pong secret po doon. Nag-inspection sab ang mga senador kauban si Senator Bongo sa hangar sa KOJC sa lugar nga giingong giguba sa PNP ang pader sa unang adlaw sa operasyon o sa scanner area sa KOJC. Sara, sa karon nagapadayon pa ang kining public hearing nga ginapahigayon sulod sa Sangguniang Panlungsod Building sa Davao City. Labot gihapon sa nahimong operasyon sa kapulisan sulod sa KOJC compound. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator. Gibuhian na sa Penrose South Cotabato sa Kalasangan sa Pulumulok South Cotabato ang usa ka Philippine palm civet nga na-rescue ni atong bulan sa Abril. Giuli na sa natural habitat niini ang Philippine palm civet sa Barangay Kinilis, Pulumulok South Cotabato niadtong August 29. Sumala sa Penrose South Cotabato, nakit-an sa mga residente sa Lake Cebu South Cotabato ang maong klase sa civet cat niadtong April 24 ug dali kining gitunol sa Community Environment and Natural Resources Office o Senro Banga. Ilabi na dihang nasayran nga duna kini samad sa tiil. Hinuon human sa 4 ka bulan nga pag-atiman, gibutyag sa Regional Wildlife Rescue Center nga mamahimo na kining i-release. Gipasabot sa Penrose South Cotabato nga napili ang Pulumulok nga lugar kung asa i-release ang maong civet cat kay lakip kini sa mga lugar kung asa duna pay laing species sa civet cat. Giawag sa buhatan ang katawhan nga i-report gilayon sa otoridad kung dunay makit-ang wildlife species aron daling maaksyonan. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. 10-member school sa National Collegiate Athletic Association kung NCAA ang excited na sa Season 100. Matag teams porsigido nga makuha ang kampyonato. Ano ang report? Sa pictorial pa lang alang sa Centennial Season,
Nagpakitang gilas na sa ilang talagsaong basketball skills ang 10-member school sa National Collegiate Athletic Association kon NCAA. Kita ang ilang paghinam-hinam nga makabawi karong 100 years na ang NCAA. Animo! Bilid! Bawat isa po sa amin talagang gusto mag-champion. Fuego General! Mas marami na dagdag sa team namin, so mas kampante kami. Viva Mapua! Gotta come back harder and stronger talaga. Bravo, Baste! Mas preparado po kami ngayong season. Iyahay ug latag sa ilang game plan ang matag team aron masiguro nga mudaog sa hard court. Fuego! Atas! Wino-work namin na maging cohesive kami lahat. Hail to the Chiefs! Gigil kaming lahat ngayon bumawi. Gagawin namin yung pinaka-best namin para sa season na darating. Viva Piata! Sobrang sakit din ang nangyari ng last season. Babawi kami talaga. Siyempre Arriba, siyempre Letran! We're here to redeem ourselves, our team, and our high school, siyempre. Apan ang defending champions nga San Beda Red Lions, ilang gipaniguro nga depensahan ang ilang corona. Go to man, fight! We'll play really hard and we will not give up the trophy that easily. Magsangka ang San Beda Red Lions kontra sa LPU Pirates karong Sabado, September 7, 2:30 p.m. live sa GTV ug Heart of Asia. Sundan kini sa bakbakan tali Mapua Cardinals, Batok Benilde Blazers via live stream sa NCAA Philippines ug GMA Sports online channels sa alas 5 sa hapon. Samtang atong atangan ang sorpresa sa opening ceremony sa Season 100 manukad sa Mall of Asia Arena. Ug masaksihan sa Domingo, September 8, 10:05 a.m. sa GMA simulcast sa Heart of Asia. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Isugda na ang mga makalingaw nga aktibidad alang sa Kasadyaan Festival 2024 sa Alabel, Sarangani. Pipila ka kapuso stars, makisadya. Ani ang report? Bibo nga gisugdan ang 53rd Foundation Anniversary ug 23rd Kasadyaan Festival sa Alabel, Sarangani adlaw Miyerkules. Lakip sa mga aktibidad ang Agri-Fishery Fair kung asa gibida sa matag barangay ang ilang nagkadiang produkto sama sa gulay, root crops, lubi, mais, isda ug uban pa nga gidisplay sa nindot nga mga bahay kubo. Gikalingawan sab kining mga naka-costume nga kalabaw nga alaga sa mga mag-uuma. Nahimuot sab ang mga mananaway sa lumba sa pagkagud ug lubi nga usa sa mga nag-unang produkto sa Alabel. Duna say pa-contest sa palamiay ug luto sa inihaw nga native nga manok ug hito. Gawas ni ini, gikalipay sab sa mga mag-uuma ug mananagat nga nakadawat og pipila ka agricultural equipment, farm inputs ug ubang hinabang kinigikan sa Department of Agriculture Region 12. Tumong niini nga mapalambo pa ang ekonomiya sa lungsod ilabi na sa agrikultura nga nag-unang panginabuhian sa mga residente. Samtang mas mahimo pang sadya ang Kasadyaan Festival 2024 sa pagsalmot sa pipila ka kapuso stars. Sa Domingo, September 8, get ready to be dazzled kay sa Coronation Night sa Mutya ng Alabel 2024, makauban si Sparkle host and Miss Universe Philippines 2019 Gazini Ganados ug kapuso heartthrob Christopher Martin sa alas 7 sa gabi kana sa activity area sa Alabel Municipal Grounds. Samtang sa Martes, September 10, makisadya sila si Yasser Marta, El Villanueva, Christian Bautista ug Isabel Ortega ato sa pa-concert sa Kasadyaan alas 7 sa gabi sa Alabel Municipal Grounds sab. Busa, kita-kits mga kapuso. Kauban si Gary Balantay sa kamera, ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Nagpadayon ang Regulatory Compliance Board sa Cagayan de Oro City LGU sa ilang mga surprise inspection sa mga patigayon nga nag-ooperate matag gabi. Pipila ka mga patigayon ang ilang gipangsita. Ani ang report. Sorpresang gi-inspeksyon sa mga personahe sa Regulatory Compliance Board kung RCB sa Cagayan de Oro City LGU ang nagkadayang patigayon sa syudad. Sagad sa gilibot sa RCB ang mga negosyong ga-operate matag gabi sama na lamang sa mga bar o nightclubs, inns, lodging houses,
mga patigayod kilid sa dalan ug uban pa. Sa ilang paglibot o sa kini sa ilang mga gipangsuta kung rehistrado ba o misubay ba sa mga polisiya sa syudad. Sama na lang sa pagbawal sa minors sa mga patigayon nga dili angayan sa ilang edad. Sa inspection nga gihimo, walay na isyuhan o OBR. Wala na maka-issue OBR so far sa inspection nato. Usasab sa gi-inspeksyon sa RCB ang mga tindahan nga gabaligya og liquefied petroleum gas o LPG. Kining mga LPG retailers kay kinahanglan na sila permit gikan sa Department of Energy. Magpadayon ang mga sorpresang inspeksyon sa RCB ug tambag nila sa mga patigayon nga musubay sa mga polisiya. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod. Happy weekend mga kapuso ug mag-amping kita kanunay.